A righteous man always is spiritually guided by the Holy Spirit. In other words, lahat na hakbang natin, lahat na gagawin natin ay ayon sa gabay ng Espiritu Santo. That is found in Galatians chapter 5, verses 16 to 26. Alam nyo, tayo ay tatlong bahagi: katawan, espiritu at kaluluwa. We are composed of three parts: the body, which belongs to the ground; the spirit, which is the breath of God; and the mind, which digests all things, good or bad. Now, kapag tayo ay hindi namuhay ayon sa gabay ng Espiritu Santo, hindi natin mamanahin yung pamanang inilaan sa atin ng Panginoon Diyos. Tulad ni Esau, kanya sana ang mana ng panganay sa Israel. Subalit, sa isang mangkok na lugaw, ipinagbili ni Esau ang kanyang pamana. Huwag namang mangyari sa atin ito. Tatandaan nyo, lahat ng bagay ay may katapusan. Matatapos ang lahat ng paghihirap natin. Tatandaan nyo, matatapos ang kapangyarihan ng tao. Subalit, ang salita ng Diyos mananatili kailanpaman. So, pag dumaraan tayo sa ganitong mga panahon, remember, God will make a way for us. Always remember, those who believe in Christ, that He is alive, is considered a righteous person. And all the prayers of a righteous man has power and effect. Ang salita ng Diyos, panghabang panahon, hindi nawawala ng bisa. Sana maunawaan nyo ang salita ng Diyos na ito. Ang isang taong matuwid ay hindi Panginoon, kundi isang lingkod. Lingkod ng katastasang Diyos at lingkod ng kanyang kapwa. Saan nyo masusumpungan yan? Matthew chapter 6, verse 24 says, "No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money." Money lang yan. Money lang yan. Pero ang lahat na lingkod ng Diyos ay iingatan ng Diyos. Kaya hangirin natin maging lingkod ng ating Diyos at ng ating kapwa. There is a time to be quiet and a time to be silent. But tularan natin si Elijah. Sabi sa Biblia, Elijah was a man just like us. Nang mawala ng pagkain si Elijah at wala nang mainom, hindi siya nagreklamo. Hinintay niya ang sasabihin ng Diyos sa kanya. Kaya nung mawala ng inumin, sapagkat tuyo na ang lahat ng batis noon, pati ang batis ng pinanggagalingan ng inumin ni Elijah, natuyo na rin, hinintay niya, nanihimik siya. Hindi siya umalis sa kanyang kinalalagyan. Hindi nag-problema sa anumang bagay sapagkat alam niyang may darating na supply ang Panginoon Diyos. Kaya dumating, basahin niyo ang Biblia, 1 Kings 17. "And the word of the Lord came to Elijah." Narinig niya ang sabi ng Panginoon, "Pumunta ka sa bayan ng Sidon. Mayroon akong inutusang balo doon na magpapakain sa iyo at magpapainom." Ayong balo naman na nadatnan niya, huling patak na ng arena at langis ang kanyang hawak. Subalit, ang sabi ni Elias, "Huwag kang matakot. Gawin mo ang dapat mong gawin. Subalit, ipagluto mo muna ako. At painumin mo muna ako. Pagkatapos, magluto ka para sa iyong pamilya. Sapagkat ang sabi ni Yahweh na aking Diyos, hindi ka mawawalan ng arena at langis habang hindi pumapatak ang ulan sa Israel."
At sabi doon sa Biblia, at natupad nga ang sinabi ni Elias ayon sa salita ng Diyos. Ngayon, pag nasalita tayo, yung galing sa bibig ng Diyos, magkakatotoo yan. Huwag kayo maingay. Nang mabalitaan niya na si Maria ay nagbuntis na, hindi pa naman niya sinisipingan, nagbalak siyang hindi ituloy ang kasal nila. Subalit, sa kanyang katahimikan, nangusap ang Panginoon sa pamagitan ng anghel. Ang sabi niya, Jose, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang ibinubuntis niya ay hindi gawa ng tao, gawa ng Diyos, lalang ng Espiritu Santo. Tatawagin mo siyang Jesus, ang ipamanganak niya, sapagkat siya ang inyong tagapagligtas. Iyan si Jesus. Kaya ang pangalang Jesus, ibig sabihin niyan, Savior. So, mahirap talagang manahimik. So, pagdating ng panahon na kayo ay may sakit, manahimik kayo. Pakinggan nyo ang Salmo 91, oras-oras. Memoryahin nyo yan, sapagkat nangungusap ang Panginoon dyan. Ano mang mangyari, ang bilang ng patay, maging 10,000 sa harapan mo, sa paligid mo, hindi ka maano, sapagkat iingatan ka ng kapangyarihan ng Diyos. Amen ba? There is such thing as sound of silence. Ang maririnig yung tinig sa gitna ng katahimikan, tulad ni Samuel, nang hindi pa niya kilala ang Panginoon, akala niya ang tumatawag sa kanya sa hating gabi ay yung kanyang saserdote, si Eli. Kaya pag tinatawag yung kanyang pangalan, nilalapitan niya, sapagkat yung tinig ng Panginoon, makikilala ng tinatawag ng Panginoon. Ang sabi ni Eli, hindi ako tumatawag sa iyo. 3 ulit yun. Nang pangatlong ulit na, ang sabi ni Eli, malamang ang Panginoon ang tumatawag sa iyo. Pag narinig mo ang ulit na tawagin ang pangalan mo, sabihin mo, speak Lord, your servant is listening. Sabihin nyo, speak Lord, your servant is listening. Sana makinig ang lahat ng tao ngayon. Wala akong pinatatamaan sa mensaheng ito. Sinasabi ko lang ang totoo. According to James chapter 1, verses 19 to 21, it says, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires from us. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. So, dahan-dahan tayo sa pagsasalita. Huwag tayo agad-agad magagalit. Sapagkat ang galit ay hindi nagbubunga ng ikalulugod na sa paningin ng Diyos. Ang taong matuwid, righteous man, hindi basta nagagalit. Kahit galitin na yan, tatawanan ka lang yan. Hindi basta-basta nagsasalita. Pero pag nasalita yan, nagaling sa Espiritu Santo, magkakatotoo yan. Patutunayan ng Diyos ang sinasabi niya. Ngayon, hulaan nyo ang ibig sabihin nito. Anong mayroon ang isang taong matuwid para hindi siya mapigilan niyang kanyang dila? It is found in Galatians chapter 5, verses 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, kindness, patience, goodness,
faithfulness, gentleness, and self-control. Kailangan natin self-control. Iyan ang madalas bago ko mangusap sa inyo. Napigilan ko ng wag akong magagalit kanino paman at wag akong magbibitaw ng salita na makakasama kanino paman, sapagkat iyan ang ibig sabihin ng Panginoon. We don't know the future. We don't know what other people are doing. The first thing that you should do is always pray, believing that God exists and He rewards those who earnestly seek Him. Kaya wag tayong matakot. May hinahanda na sa atin ang Panginoon na sa ating ikabubuti sa lahat ng panahon. Amen ba?